Yan, nakikita nyo? Uumpisahan natin mga bossing ang talakayan na to. Dito mga kababayan, sa China may pagbabanta sa Pilipinas mga bossing. May pagbabanta, eto, rektahan na silang nagsasalita. No? Na kumbaga, gusto nyo misailin namin kayo? Pakinggan nyo mga boss. Because if you fight a war, you will have MAD, mutually assured destruction. Yun, no? Umpisa pa lang di ba? Kung gusto nyo ng laban, gusto nyo ng gera, matatagpuan nyo ang MAD daw, mga kababayan. Destruction daw MAD, MAD. No? Mutual destruction daw tuloy. China and the United States eventually will need to live in peace. Whatever problems they have, they need to resolve them in peace, in negotiation. Yun ang sinasabi dito, mga kababayan. Kayo, Pilipinas, kapag gusto nyo ng laban, ng gera, makakawawa kayo kasi ang China sagana sa mga weapons, sa mga missile, etc., etc. Kaming nagbabangayan na Estados Unidos at China sa mga susunod na mga araw, mamumuhay lang kami ng mapayapa kasi pag-uusapan namin ito ng mapayapa. Mga bossing, sila yung arrogante. Sila yung nambubuli sa Pilipinas, mga kababayan O bakit ngayon sinisisi sa atin ng China? Di po ba? Akala mo naman papabayaan ang Pilipinas ng mga kaalyado nating bansa para magsalita sila ng ganyan Di ba? Ang problema kasi nila mga boss, mahihirapan po sila na igaya o itulad itong administrasyon na ito na kapag kayong may banta, may pananakot silang ginawa, kusa na lang luluhod ang ating presidente sa kanila. Ibahin nyo po si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Kapag nasa katwiran yan, ipaglalaban yan. At alam niya na nakaback up sa kanya ang majority ng mamamayang Pilipino. Kasama na po na nakaback up dyan yung mga kaalyado nating mga bansa. Tuloy ko Negotiation in diplomacy. That's why if you have not watched the Victory Day parade in Beijing on September, yung mga victory parade nila, doon nila pinapakita yung mga sandata nila, yung mga kanyon nila, yung mga missile nila. Doon nila iniyayabang yung mga ganun no? Kaya sabi, kung hindi nyo nakita yung victory parade na yun, naku, yari kayo. September the 3rd, one of the weapons China demonstrated is a missile with all the warheads. We call it 61 because it can nanakot na yan sa Pilipinas, mga kababayan. Pagbabanta na po yan sa Pilipinas, mga bossing. 60 nuclear warheads plus one hydrogen bomb. Now, in the world of today, let me tell you, which country has hydrogen bomb? China is the only country with hydrogen bomb. And that ICBM. Sabi ni Dut Ventura, Cereza Force, yabang pamor. Alam nyo mga boss Chief Amo, sir, ang China bistado naman din Hindi naman yung ganun talaga kalakas alam nyo naman yung mga komunistang bansa, ganyan ang estilo No? Parang yung mga Xi Jinping lang din po. Tingnan nyo mga bossing, yung kanilang ekonomiya, sinasabi nila super tatag, super lakas. Pagpindot lang ni Donald Trump, mga kababayan, nung taripa, ayun, laglag na Di ba? Sabi ni Laguna Vibes, Lodi, balewala kung puro forma lang yung mga tangke nila pero palyado yung microchip nila. Isa pa yun. Karamihan kasi dito, mga kababayan, yung tipo bang malakas kami. Malakas ang ekonomiya namin, malakas ang sandatahan namin, malakas lahat sa amin. Siguro putok, malakas sa inyo. Alangan namang pagka-bomba nyo o pagka-missile nyo sa Pilipinas, hindi na suportahan ng mga kaalyadong bansa ang Pilipinas. Imposible yun. Imposible yun, mga kababayan. Pumapalag ang Pilipinas. Nandiyan din ang Estados Unidos. O kaya nga nagpoporma din sila Kaya nga may mga missile. Kaya nga umaangalo ang China, mga kababayan, di ba? Maangal sila. At ang sumisigunda sa pag-angal nila, wala iba, mga bossing, kundi ang ating vice-presidente.
Sabi nung China, bakit may mga missile kayo dyan? Tanggalin nyo yung mga missile ninyong ganyan. Sabi naman ng Vice Presidente, ewan ko nga dyan kay Bongbong Marcos, bakit may pa-missile pa eh. Biruin nyo, binubuli tayo mga bossing. Hahayaan lang ho natin. Sabi ni Lea Dobredo, bistado, kaya pala masyadong protective kay Diskaya. Kasabwat din pala, sabi ni Lea Dobredo. Can cover every corner of the world in less than 20 minutes and destroy any target in any corner of the world without any possibility. Grabe, saan ba nagsasata to? Sa loob ng Pilipinas or siguro sa China naman? Hindi naman, panigurado naman ho, hindi naman po Hindi naman ho makakapagsalita ito kung sa loob ng Pilipinas niya sinasabi yan. For sure ho, nasa bansa niya yan, di ba? Sabi ni Romax D, China has tofu nuclear weapon. Oy, naku, masarap yan. Pagsabog, pagbagsak sa Pilipinas. Sir, no, lalambot-lambot. Tapos, yung mala jelly ho. Naku, sarap niyan. Di ba? Tapos, i-steam mo. Tapos, sausaw mo doon isausaw mo doon sa black beans. Tapos, merong konting anghang. May spicy flakes. Aray, ko sarap. No? Ibig sabihin, malambot yung kanilang mga nuclear weapons. Of being intercepted. I hope Washington has learned the lesson. They know, as I declared in my interview with Abrams of the United States, very distinguished American, I basically told him, if you want to have... Sabi ni Sir Odi Lenon, wag kaming mga Pilipino ang takutin nyo. Kayong mga inchik, kuda lang ng kuda. Mga DDS lang ang takot na mga Pilipino, sabi. Hindi kasi yung mga DDS, mga kababayan, paulit-ulit yung mga yan eh. Sabihin, nako, ayan, isinusuong na tayo ni Bongbong Marcos sa gera. Tapos tayo daw yung sa frontline, sila daw wala, sa likod lang. Tapos sasabihin pa, yung mga senador nila, Andres Bonifacio daw. Hindi ho ganyan ang karakter ni Andres Bonifacio. No? Tapos sasabihin nila, makabayan kami. Pero takot ho na ipagtanggol ang ating bayan. Sabi ni Slorak Medley, luma na yan, China. Tuloy. Or you will get war. If you want to destroy China, you will be destroyed. If you want to impose nuclear war on China, pinatungan nga kayo ng taripa. Magkano yung pinatong sa kanilang taripa? Laglag ang tuka nila Gumanti pa sila wala. Laglag ang tuka. Nakita, nahalata. Pati si Xi Jinping, kinaiinisan na nung mga residente nila. Di ba? You will be wiped out by nuclear war. This is very serious. China's policy is very clear. China will not fire the first shot, but China will not allow you to fire the second shot. That's why, while I'm pained to see the... Kumbaga, kinukumbinsi tayo na, ganun, makipag-usap na lang kayo sa amin. Pag-usapan na lang natin to, ganito, ganyan. Handa naman ng Pilipinas sa ganun, mga kababayan. Kaya lang sila, yung laging, yung laging mainit ang ulo. At sila, yung nambubuyo para mag-umpisa mga kababayan, yung gulo. Ba? Sa kanila, yung pag-uumpisa, nung pambubuyo, ang China parang Russia din. Gusto lang. Sa yabang. Sabi ni Dut Pintura, akala mo naman nakakaligtas sila kapag nagka-nuclear war. Confrontation between China and the Philippines in the South China. Alam nyo, doon sa Estados Unidos, nakalimutan ko yung tawag ni Golden Dome yata ang tawag nitong si Donald Trump mga kababayan. Kung di ako nagkakamali Pero yon mga bossing chipamo, sir, parang yung sa Israel, no, yung sa Israel, 'di ba? Meron silang defense na dome. Yung sa Amerika, isang buong Amerika naka Golden Dome kung yun yung tawag nila. Talagang walang makakalusot kahit anong mga missile. O ngayon, ang bali-balita doon mga kababayan, nagagalit ang China. Magiging hindi patas na daw ang Estados Unidos. Kasi nga Iron Dome yung sa yung doon sa Israel. Pero doon
doon sa Estados Unidos, parang Golden Dome ang tawag ng mga ng Amerikano Kasi nga daw, wala na. Wag hayaan na ang Amerika ay makapaglagay niyan kasi magiging hindi na patas. Gagawin na ang lahat ng Amerika kasi alam nila na walang uubra at walang tatama sa kanila na mga missile. Pumapalag sila di ba? See, I also feel blessed that they are only using water cannons against each other. Make no mistake, China has more lethal things than water cannons. Baka hindi naman. Di ba? Baka hindi naman. Kasi pagkatapos wala na. Kagaya nga doon sa ekonomiya nila. Bagsak, di ba? Laglag. But I hope we will only use water cannon and we will not escalate and we will never use real ammunition between China and the Philippines. Now, Mr. Abrams also challenged me, saying that China's military buildup is a challenge, a threat to our neighboring countries. I told him point blank, no country in China's neighborhood is a match against China in terms of military power. Wala daw country na nasa paligid ng China yung makakamatch sa military o sa depensa ng China. Yabang, China's military buildup is a matchup against only one country. That is the United States. Kaya dyan, may mga missile na nandiyan sa atin. Diba? Para mapagtanggol na din po ang Pilipinas at hindi basta-basta bubulihin itong mga ito. Sabi ni Elo Sombrano, di totoo yan. Imbento mo. Sabi ni Dot Pintura, butog. Ano yung butog? China will never allow the United States to launch a war against China, conventional or nuclear. Takot sila sa China. Kasi yun yung sinasabi nila. Kayo, kapag kayo lumalaban sa amin, pumapalag kayo sa amin sa China, yari kayo, mapupulbus namin kayo. Kami ng United States o Estados Unidos, hindi namin nahayaan na magkaroon kami ng war ng China versus Estados Unidos. Duwag din pala kayo Kasi mga kababayan, sabi nga di ba? Ironclads ang pagkakaibigan ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa tingin niyo ba hahayaan ng Amerika na ganun-ganunin tayo? Lalo na po alam nila na tuso mga bossing etong China without suffering devastating consequences. Now, I mention this with one purpose. I hope people in China and people here in the Philippines. So, ibig sabihin sa loob ng Pilipinas niya sinasabi to? Kasi pagkakaintindi ko, I hope people in China and people here in the Philippines. Ibig sabihin, nasa Pilipinas siya? O tinutukoy niya lang na mga tao sa Pilipinas, mga Pilipino? I hope mga Pilipino nakikinig ganito, ganyan? We'll look at ourselves and each other as friends. And if the Philippines is... Pwede naman Ganun naman ang gusto ng Pilipinas, mga kababayan. Kaya lang hindi doon sa way na kagaya nung kay dating Pangulong Duterte. Nagagawin tayong sunod-sunuran po. Ayaw at hindi papayag ang presidente, ang gobyerno at ang mamamayang Pilipino na maging chuchu na naman tayo sa kanila. Kasunod pagka naging chuchu tayo sa kanila, sasabihin nila, nung unang panahon, ayon sa aming mga ninuno, ang Palawan ay sa amin pag-aari ng China. Ganun na ang kasunod ninyo. Di ba? Dahil nga, na tayo, na may tawag dun nabuli tayo. So, okay na yan, kayang-kaya natin yan. Kunin mo na yung Palawan. Ang style pa nga ginagawa yata dyan, mga kababayan, binibili nila yung malalaking lupa doon sa Palawan Sa pamamagitan, paano nakakabili ng lupa? Sa pamamagitan daw nung mga birth certificate na peke nung mga China. Saan nakukuha yun, Mark? Bali-balita, libo-libo daw yung napoproduce na pekeng birth certificate doon sa Davao. Naibalita yan, mga kababayan. Siguro may ilang panahon na, di ba? Really committed to treating development as the hard truth
to build up your connectivity, financial connectivity, technological connectivity. Pakikipagkaibigan ng Pilipinas sa inyo pero hindi yung point na kagaya ng pakikipagkaibigan o kung paano nakitungo ang dating Pangulong Duterte. Jem, stronghold kasosyo ng misis ni Makulet. And also AI connectivity of all kinds. Let me tell you, China is the best country for you to work with because China has the largest financial pool, China has the largest manufacturing capability. Tingin ko ho dito mga kababayan, gusto niya makipag-usap, makipag-ayos ang Pilipinas. Konektado ito dahil nga doon, 'di ba, nagsialisan sa kanila. Nagsialisan sa kanila yung mga manufacturers. Bakit to? Dahil doon sa taripa ni Donald Trump. So siguro business about that. Tapos nakikita nila naglilipatan po yung mga malalaking kumpanya sa Pilipinas